Patong naman sa ngayon ang bibig ng mga kongresista sa pahayag ni PBBM na handa siyang makipag-ayos sa mga Duterte. Pero tingin ng isang mambabatas, hindi dapat ito maging hadlang sa impeachment trial ni VP Sara. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Sa tamang panahon, ito ang tingin ni House Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin nang tanungin kung may posibilidad bang magkaayos sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. I believe the best people to answer that ay yung the personalities involved. Gayunpaman, nanindigan si Garin na hindi dapat maisantabi ang impeachment trial ni VP Sara dahil obligasyon ito sa taong bayan, lalo't nasa Senado na ang bola kung matutuloy ang impeachment trial. It's actually the best opportunity for the Vice President to defend herself. Kasi sa totoo lang dun sa impeachment trial, kapag naipakita niya sa taong bayan na wala naman talagang basehan yung reklamo sa kanya, then it will be a very good vindication for all these allegations. Because like myself, I can always be good to all the barangay officials and the municipal officials, but that relationship has to end where the interests of my constituents has to prevail. So yun yung balanse na kailangang gawin ng gobyerno. Samantala, para kay Garin, may kinalaman ang ugong ng pagpapalit ng committee chairmanships kung bakit naman lumulutang ang usapin sa bagong speaker. I asked Kong Tubi, yung parang nung sa campaign, boss, ganyan. And as I was hearing it from him, mukhang hindi naman siya interesado. Maybe he will be holding a major position in the House. But we never heard him convey his interest for the speakership. And at some point, he was somehow denying it, no? Yung mga kapanahonan ng kampanya and even after the campaign. Bukod kay Navotas Representative Toby Chanco, matunog din ang pangalan ni Bacolod City Mayor Albi Benitez na magbabalik Kongreso sa 20th Congress. Kong Albi has always been one of the stalwarts of the Visayas bloc. He hasn't reached out to us personally. Merong mga iba na nagsasalita na, ganito, may interest daw at may ganyan. But until we hear him speak up, then that's a different story. But knowing him as a senior member of Congress, the possibility na mag-i-interest siya ng ibang posisyon is always there. Tingin niya sa ugong na maaring lumaban sa speakership si Davao City Congressman Pulong Duterte, tila hindi prioridad ng kongresista ang pakikipagdebate sa plenaryo at tila prioridad nito ang kanyang constituents. Wala pang katiyakan ng lahat lalo na sa issue ng speakership. Busy pa kasi ang lahat matapos ang midterm elections. Sa 20th Congress na lang magkakaalaman kung mananatili ba si Speaker Martin Romualdez o magkakaroon ng bagong leader ang Kamara. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionario News Channel.